Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumagal ng mahigit isang oras ang pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon kagabi, dahilan upang magdulot ng matinding pagbagsak ng abo na banta sa kalusugan. 19 na barangay ang apektado at mahigit 60 pamilya ang inilikas. Pagdidiin ng FIVOX, hindi ito pagsabog na dulot ng paggalaw ng magma, bagamat minomonitor pa rin kung magkakaganyan. Nakatutok si Mariz Umali. Ito po, parang snow sa labas. Grabe. Halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng Barangay Tinampo sa Irosin, Sorsogon. Sa gitna kasi ng dilim ng gabi, ay sumabay ang pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Ilang motorista ang inabutan ng ashfall sa daan. Unti-unti ring natabunan ng mga halaman. Sa lakas at dami ng patak, nagpayong na ang ilang residente habang nakabantay sa mga gamit nila sa bahay. Paghupa ng ashfall, ganito nakakapal ang naipong abo sa ilang kalsada. Animoy nabuhusan din ng basang semento ang ilang sasakyan. Sa motor ang dami. At ilang gamit sa paligid. Bakas din ang ashfall sa iba pang bahagi ng lalawigan. Ang bumagsak na abo ay kasunod ng phreatic eruption kagabi na tumagal ng 1 oras at 17 minuto. Ito na ang ikalawang pagputok ng Bulkang Bulusan ngayong linggo. Paliwanag ng FIVOX, ang phreatic eruption ay nangyayari kapag ang tubig sa bulkan ay dumampi sa mainit nitong volcanic materials. Natakpan daw ng makapal na ulap ang aktwal na pagputok pero narinig ang ugong nito sa ilang bahagi ng Irosin. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan at ilang pamilya rin ang inilikas. So we have recorded 65 families dito sa LGU Irosin. It's a total number of individuals is 211. I see. So yan po ay nailikas lang kagabi. Tiniyak naman ng Kapitolyo na handa ang mga ospital sa probinsya sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Then nag-deploy pa sila ng mga aparatos or equipment for those na may mga respiratory illness. Kaya meron district hospital including the RHU. Dumalaw na po kaagad-agad si Secretary Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Sila po ay nagkaroon ng pag-assess at binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan. Ngayong araw nagsagawa na rin ng aerial reconnaissance ang Office of Civil Defense ng Bicol Region kasama ang Sorsogon PDRRMO at Bulusan MDRRMO. Sa ngayon, alert level 1 pa rin ang nakataas sa Bulkang Bulusan. Bago nito ay may naitalaring 50 volcanic earthquake mula pa noong April 21. Expect similar phreatic eruptions. This is not a cause of alarm as of yet. Yung phreatic eruption? Again, yun yung characteristic ng Bulusan volcano. It's phreatic eruption. Again, this is just water coming into contact with hot volcanic materials. Iba ito sa pagsabog dahil sa paggalaw ng magma ng bulkan na hindi pa nakikitang mangyayari pero mahigpit pa rin binabantayan ayon sa FIVOX. Mas maganda every now and then nagkakaroon ng phreatic eruption kasi hindi siya nag-accumulate ng pressure. So may release of pressure. 19 na barangay ang apektado sa mga bayan ng Irosin, Huban at Bulan. 14 na barangay ang natukoy ng FIVOX na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Mahigpit na paalala ng FIVOX, bawal manatili sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. At dapat din daw maging alerto naman ang mga nasa 2-kilometer extended danger zone dahil sa posibilidad ng volcanic hazard gaya ng pyroclastic density current, ballistic projectile, rockfall, avalanche, bukod pa sa ashfall. Sabi pa ng FIVOX, mahalagang matanggal agad ang abong mapupunta sa bubong. Pwedeng bumagsak yung bubong kung masyado na mabigat. Sa mga residents, they just have to remain calm and alert. Nakatakdang mamigay ng N95 mask ang Health Department sa mga apektado ng ashfall. Lalabas ka, magsuot ka ng N95 mask. At ina-advisean din namin yung mga taong may hika, may heart disease, may lung disease, na lumayo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.